guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganon, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan. Yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta, maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng mga starseed, or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka, starseed, Lalo na kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman,
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan, at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga 3 soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, dyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga, may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo. Tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng kahit bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo. Yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then, 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun. Isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo. Naubos na yung mga niluto mo. Yung mga inaano mong ewan. Ano ba ang meron ka? Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na. Na meron ka ng pera. At pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat na dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. At Sagittarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa. At naway mahil nyo po ang inyong sarili, magkaroon kayo ng pagmamahal, Self-love po muna, Sagittarius, At malamang yung iba sa inyo, mga cross-watcher, Kaya ka na andito or naligaw sa aking channel dahil naghahanap ka ng kasagutan. O yung iba sa inyo, meron kayong pinagdadaanan, naghahanap kayo ng moral support, idea. At marahil, wala kang malay, Pero ang gabay mo, dito ka dinala sa aking YouTube channel. Kaya, Sagittarius, wag mong babaliwalain ang bawat opportunity or bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan, At itaas mo ang iyong vibration frequency.
Okay, kukuha na tayo ng isang baraha dyan. At dahil tayo mga nilalang, nagbabibrate tayo sa certain frequency. Just in case na hindi mo alam, Sagittarius. Okay, so ngayon, ano ang challenges mo? Ano ang parating sa'yo kung may person ka? At kasama na rin yung buong buhay mo, Sagittarius. Unahin natin ang iyong enerhiya. Okay, aalamin natin yan sa ating mga baraha. At gagamitin ko nga pala itong mediumship training deck. Na andito na explanation niya. Inspirational mediumship. At dito kanina inalaglag, lumabas. Hindi pala nag-open na siya. Practicing patience. Practicing patience. Ang sinasabi sa'yo dito. Dalawa. Turn on switch. Turn on switch. Oh, ang daming mga signs. Soul guidance. Parang puro blue color ang iyong mga baraha dito, Sagittarius. Alam mo, tingin ko sa'yo dito, Sagittarius, hardworking kang tao. Hard kasi bato kaya hard ang validation ko dyan, and then pwera pa dyan, mukhang marami kang obligasyon, kasi marami ditong paru-paro. Kung tingnan mo naman yung baraha, so marami kang obligasyon, responsibilidad, maaring sa pamilya, trabaho siguro, or baka yung sarili mong buhay. Ikaw sinusuportahan mo yung sarili mo, Just like na siguro yung iba sa inyo Sagittarius, kayo yung isang working student. Or meron ka ng isang trabaho, meron ka pang isa pa. Hindi lang isang trabaho mo. Or talagang independent kang tao, At baka yung iba sa inyo, wala ka na sigurong kamag-anak, or dyan sa kinalalagyan mo, wala kang kamag-anak, kakilala. So, masasabi ko, baka nasa abroad kayo, yung iba sa inyo, or probinsya. Pumunta ka ng probinsya, or galing ka probinsya, lumuwas ka ng syudad, or totally nawala ka na talagang kapamilya. Kaya yung iba sa inyo, kayo mismo ang nangangailangan ng suporta, tulong dito sa mga barahan na nakakita ko. Maaaring iba sa inyo, itong person mo, siya ang supporter mo, sumusuporta sa'yo, tinutulungan ka niya, At nakikita ko naman itong person mo is generous lover ito. O yung ibang Sagittarius, naghahanap ka ng ganitong klaseng karelasyon, ganitong klaseng tao na generous, tao na masasandalan mo, yung tutulong sa'yo, magpo-provide sa'yo, kung ano man ang kailangan mo, magko-comfort sa'yo, kung meron kang, let's say, pagod ka sa trabaho, Kasi nga, hard worker ka dito, Masipag kang tao. At malamang tingin ko, hindi naman lahat ng Sagittarius masipag, Kaya kung sasabihin mo, talagang ganyan ang Sagittarius masisipag. No, hindi porket Sagittarius masipag. Depende po yan, hindi lahat ng Sagittarius. Huwag niyong pagsasama-samahin lahat-lahat. Dahil may kanya-kanya tayong kinalakihang pamilya, may kanya-kanya po tayong ugali. Kaya meron lang similarity pag pinanganak ka sa buwan na yan, Pero hindi lahat talaga totaling pare-pareho. Okay? So, yung iba sa inyo Sagittarius, baka yung partner mo, or masasabi ko na merong person maliban pa sa partner mo. Merong isang tao na maliban pa sa partner mo na malamang yun ang tumutulong sa'yo, baka nagpapaaral, or para makatapos ka, para marating mo kung ano ang dream mo, Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo dito, Pero may taong nagpapaaral sa'yo, tumutulong sa'yo, para marating mo kung ano ang dream mo, kung ano man ang pinupursue mong goal sa buhay mo. Baka yung ibang Sagittarius, gusto mong magtayo ng kahit maliit na business man lang, meron ka sigurong ganyang dreams, Or kung ikaw naman ang single na Sagittarius,
maaari mong makita na ang pagiging bukas palad mo or ng person mo o yung mga tao sa paligid mo, let's say, may nanliligaw sa'yo, manliligaw mo pa lang, ano, or kung sino man yung taong yan, ano, yan ang maaring humantong talaga sa pag-iibigan, sa pagkakagustuhan, or kung maglalaan siya sa'yo ng energy, oras, or kung anumang resources ang meron siya, tingin ko, ganun din ang outcome. Maaring humantong talaga kayo sa pagmamahalan. Matatanggap mo siya kasi malamang yung iba sa inyo, ito ang pinagdasal mo. Ano? Kasi ito ka nangangarap, nagdasal. So, maa-attract mo ngayon yan, lalo na kung ikaw ang single na Sagittarius, ano? Ibibigay sa iyo ng universe yung person na yan dahil yan ang request mo. Alamin naman natin, Sagittarius, yung energy. Kung sino man itong person mo, partner mo man, manliligaw mo man, o asawa mo ba, hindi ko alam. Ikaw na ang bahalang mag-adjust. Okay? Sagittarius, hindi ito personal reading. Hindi lang ito reading para sa isang tao. Kaya kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Willpower. Answers. Oh, so dito ka nag-pray. dito sinagot niya yung ano, binigay sa iyo ng universe. Then itong person na to, yun ang naging ano niya, yun ang naging energy niya ngayon. Kaya nakakita ko, no, Sagittarius, itong person na to, hindi lang siya basta-basta tutulong sa'yo. Meron din talaga siyang feelings na nag-uumapaw. Ano? Baka sa simula, nagkaroon siya ng crush, or baka yung iba sa inyo, sa simula lang, gusto lang tumulong. Then later on, hindi lang pala tulong ang gusto kong i-alay kay Sagittarius. Ano? Kasi meron na pala akong nararamdaman. So, yan ang kanyang enerhiya. Kung ano mang merong emotional baggage ka, Sagittarius, etong person na to, tutulungan ka nito. Tutulungan ka niya para ma-overcome mo yun. Let's say, kung ikaw ang Sagittarius na kabi-break up mo lang, sugatan ka, i-comfort ka nito. Para ma-overcome mo, maibalik mo na yung dati mong saya, lakas, ano? Kaya gusto niya maging open ka sa samahan nyo, sa inyong relationship. Tanggapin mo siya, kung di naman as a friend, as a lover, basta tanggapin mo siya bilang isang tao. At mag-o-offer siya sa'yo para magkaroon ka rin ng emotional fulfillment. Yun ang binigay sa kanyang papel. Papel ni Heavenly Father. Tingnan mo naman. So, etong person na to, he or she is the answer sa iyong prayer. Okay? Tingnan mo na lang yung baraha. Kung may sarili kang validation, din ikaw mag-validate, ano? Pero yung iba sa inyong Sagittarius, kung friend lang kayo ng person na to, gusto niya dalhin yung inyong samahan in a next level. Okay? Gusto niya na magkaroon kayo ng siguro more deeper intimacy. Ano? Yung iba sa inyo, hindi lahat, ano? Maring iba sa inyo, itong person mo, naghahanap talaga siya ng romantic relationship. O yung iba naman, ngayon lang siya nagising sa katotohanan. Na, teka, type ko pala to si Sagittarius. Gusto ko pala to. Ganda pala ni Sagittarius. Ang gwapo pala. Ang bait pala. Masipag pala. Akala niya before, simpleng coworker ka lang niya. Simpleng schoolmate ka lang niya, simpleng nasasalubong ka lang niya sa karsada, nakakasakay sa jeep, sa tren, ano. Pero later on, meron talaga siyang naramdaman. Parang kinurot siya ni Heavenly Father dito eh. Uy, kinurot siya. Tapos, ayan, nagkaroon na siya ng kakaibang feelings para sa iyo, Sagittarius. Ano? Hindi lahat, yung iba ha. Okay, kulit ko, no? Gusto kong maano itong barahan to. Faraway places. Faraway places.
Unknown territory. Kaya siguro ikaw, katulad ng sabi ko kanina, mukhang independent ka talaga. Baka nasa abroad ka, or baka kung saan ka napadpad, hindi ko alam, na wala ka sigurong mga kakilala, kakampi, kamag-anak, friend, pero naandyan ka sa akin, nalalagyan mo. Kung nasaan ka man naroroon, Sagittarius, etong person na to, maging magkarelasyon man kayo or magkakilala lang, still ganun pa rin ang kanyang papel sa buhay mo. Na ito talaga, you are exactly where you need to be. Get ready for a new horizon. So magkakaroon talaga kayo ng, ang tawag dito, panibagong samahan. Kung dati, nakakausap mo lang, hi, hello, pero ngayon, malamang yung iba sa inyo, ito ang parating sa inyo, no? So, mas lalo nyo makakilala ang isa't isa. Okay, Sagittarius. So, nagkakaroon na siya, unti-unti na nagkakaroon na siya ng kakaibang nararamdaman para sa'yo. Yung ibang Sagittarius, itong person mo, yung energy niya, simple excited lang siya sa inyong relationship. Kasi meron siya, malakas siguro ang nito, ang kutob, ang intuition, So, kung kayo ang Sagittarius, na matagal na kayo magkarelasyon, baka yung iba sa inyo, LDR kayo, malayo talaga. Hindi ko alam kung abroad ang pagitan nyo, or probinsya lang, or ilang sakay. Iba kasi sinasabi, ilang sakay pa siya, LDR po kami. Pwede namang sumakay ng jeep, pero, which is LDR pa rin, sige. Na natin. Kasi meron nagsisend sa akin, ma'am, LDR po kami. Tapos sabi ko, gaano kayo kalayo? Ako po Baclaran, siya po sa Buendia. Isa si LDR ba yun? Buendia, kasi parang sa ata yun, sa, nagkwento na ako. Yung sa Arellano, malapit lang yun. Diyos ko, ilang sakay lang yun ng jeep, wala pa nga, hindi ka naman magpapat, dire-diretso lang yun. So, nasa sa inyo yan, Sagittarius, kung ano sa tingin nyo, kung LDR ba talaga ang inyong relasyon, kayo na bahalang mag-decide, okay? Pero ito ang enerhiya ng person mo, simple excited siya, At yung iba sa inyo, siguro matagal nga kayong nagkahiwalay, matagal kayong hindi nagtagpo, talagang LDR. At ang gusto ng person mo talaga, magtagpo ulit kayo, magkita, lumagay kayo sa tahimik, magkaroon na kayo ng baby, magpakasal kayo. Naghahanap lang ito ng best timing. Kung kailan siya magpo-propose, kung malamang pera din, kasi maraming pagkain, parang may pakwan, may tomato, may patatas, may banana, may bigas, ano ba laman nito. So, ibig sabihin, ang validation ko dyan, gusto niya lang, nag-iipon. Nag-iipon kasi, syempre, lalo na kung lalaki to, Kahit naman babae, may ganun ding mindset, lalo na pagka ang babae is gumagana talaga ang kanyang masculine energy. So, hindi siya, siya yun siguro yung tipo ng tao na hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon lang, sa init ng katawan, or dahil sa gwapo ka, maganda ka, papatulang ka agad, papasok agad sa Kasi majority sa mga tao, pagka typed agad, hindi iniisip yung future. Pero itong person mong ito, iniisip niya. Ganun siya kung mag-isip. Ganyan ang ugali niyan. Kaya Sagittarius, huwag mo siyang pe-pressurein. Let's say, sinasabihan ka siguro ng mga tao sa paligid mo, oy, kailan ba kayong papakasal? Ano na estado ng samahan nyo? Ka lang, relax ka lang. Kasi itong person mo, nag-iisip na siya. Okay? Baka mapurnada pa, kaya huwag mo siyang pe-pressurein, huwag mo na siyang masyadong tatanungin, kukulitin. Pero yung iba sa inyo, siguro, ito na lang kabarahan gamitin natin. Yung iba sa inyo, meron ako nakakita. Gagamitin ko pa rin yung ating barahang yan, Not for you. Not for you. Okay. Yung ibang Sagittarius, itong person mo, gusto niya kasi bigyan ng label ang inyong samahan. Okay? Meron tayong parang cookie, fortune cookie. Dito nakakita ko. At saka chess. So ngayon, gusto niya kasi tapatin mo siya kung interesa. Kasi kumbaga, ayan black and white.
'Di ba? So, gusto niya, tapatin mo siya. Interesado ka ba sa akin? Gusto mo ba ako? Okay? Gusto niya sabihin sa'yo, interesado ka ba sa kanya? Para sa kanya kasi, interesado siya sa'yo. Then, kung interesado ka, or gusto mo siya, then, mag-go talaga siya. Pipilitin niya talaga na mapasaya ka. Bilang isang karelasyon. Pero kung hindi naman, then ready rin siyang i-let go ka. Malamang na ina-analyze ka lang niya. Kung ikaw ba Sagittarius, ano ba talaga ang feeling mo? Inoobserbahan ka nitong person na to. Kaya nga, ayan black and white. Teka, ano bang gusto ni Sagittarius? May gusto ba talaga sa akin to? Gusto niya na ba talagang kami? Or baka meron pa siyang ibang tao? Ganyan ang naiisip nito. So, tingnan natin ngayon kung ano ang challenges ang magkakaroon kayo. Baka yung iba sa inyong Sagittarius, eto pa lang ang parating sa'yo. Etong person na to, ngayon inoobserbahan ka. Tapos, sa susunod na buwan siguro, or sa, kung kailan mo mapapanood ang video ito, doon ka kukumprontahin ng taong ito. Ano ba Sagittarius? Tayo ba? Gusto mo ba ako? Kung ayaw mo, sige. Pero hindi ganun kadali ang nito yung dahil sa ayaw mo, parang, ang naman, hindi pala siya sincere. Sincere ito. Kaya lang, hindi siya yung taong mapilit, yung manipulative. Hindi ganun ang kanyang enerhiya. Which is, lang siya, talagang klaro, black and white nga Kung black, white. Hindi siya pwede sa colored. Ganun siya, So, ano ba ang inyong hadlang dito ngayon, mga challenges nyo? Forest breath. May mga violet na bulaklak siya. Eagle, communication. Sabayan pa natin ito. Alam mo, ikaw ay irrational. Okay? Wala kang klarong pag-iisip sa Sagittarius. Yan ang nakikita ko sa'yo. Kahit ito rin, white, tas black yung diba? Tas ito rin, black and white. Black and white. Nakikita mo ba yan? Yung color ng baraha. Ito, black and white. Black and white. So, ang validation ko dito, ikaw ay irrational. Wala kang klarong pag-iisip, Sagittarius. Kaya, hindi alam tuloy ng person mo kung ano ba talagang priorities mo. Yung sarili mo ba? O yung samahan niyo ba? Or siya ba? Or kung meron ka pang ibang pinagkakaabalahan? Ano ang gusto mong mangyari? Tingin ko sa'yo, Sagittarius, kalat ang isip mo. At communion. Sabi ko pala communication kanina. I'm sorry. Communion pala. Okay? So, kalat ang isip mo dito, Sagittarius. Marami ka sigurong iniisip. Marahil dahil nga wala kang taong masasandalan. Wala kang family, Or wala kang love life, school, business, or trabaho, work. Or yung sarili mong gusto. Just like nung dreams mo na mag-work sa abroad, mag-travel, or kung hindi man mag-travel. Basta meron kang gusto dito mangyari sa buhay mo. Na malamang dinidreams mo pa lang yun. So, Sagittarius, sa madaling salita, dito kasi meron tayong eagle at forest na baraha. Kung makikita mo yan, So, magulo ang isipan mo. Yan ang nakakita ko dito sa barahang ito. Magulo, makalat. Kaya, yan ang challenge mo. Maaaring yan ang nagiging hadlang sa inyong samahan, yung iba sa inyo, Kaya kailangan nyo dito ng communication. Kahit ano pa ang estado ng buhay mo, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo sa family mo, sa mga exes mo, sa school mo, sa business mo, sa work mo. Okay? Kung nag-a-apply ka ng trabaho, kailangan maging klaro ka. So, dahil hindi ka nga klaro, makalat ang isip mo, yan ngayon ang challenge mo. Ayusin mo yung pagkakalat. Mag-declutter ka.
Yung iba sa inyo Sagittarius, mukhang may nagdidikta kasi sa'yo. Kaya, yan na nagiging hadlang. Challenge mo yan. Kung pakikinggan mo ba yung mga nagdidikta sa'yo o yung sarili mong pag-iisip ang susundin mo. Ano? Meron din ako nakakita sa Sagittarius na itong person mo, para sa'yo, siguro inisip mo abusive. Ano? Siguro meron kang haka-haka. Siguro itong person na to abusive. Abusive kaya siya. Or hindi ka makapagpasya. Or malamang yung iba sa inyo gusto mong tapusin. Lalo na kung meron na kayong magkarelasyon na kayo. Or nawala ang pagtingin mo sa kanya. Dahil nga para sa'yo, naramdaman mo na hindi, itong person ko ma'am abusive to. Kaya nagdalawang isip ako. Or yung iba sa inyo nagdadalawang isip pa lang. Or baka yung iba sa inyo Sagittarius, kaya ka lang nag-i-stick sa person mo dahil siya yung personal provider mo. Nagbibigay sa'yo ng pakwan, ng patatas, ng kamote? Ano ba yan? Tomato. Bigas. Ano? So, malamang merong ibang ganyang Sagittarius sa inyo. Okay? So, masasabi ko, malamang na nasa low standards kayo ng inyong pagmamahalan. Ikaw mismo, Sagittarius, Ikaw rin ang selfish. Fork in the road. Fork in the road. Yin, feminine. Teka lang, kuha tayo ng isa pa. Ito, maganda siguro. Alam mo, tingin ko sa'yo, Sagittarius, maaaring hindi lahat talaga sa inyo makaka-resonate, pero ikaw ang Sagittarius na matalino. Matalino ka. Yung iba sa inyo, magaling kayo magdala yun sa pagiging makasarili nyo. Meron ganyang klaseng Sagittarius. At itong person mo, malamang yung iba sa inyo na itong person mo Sagittarius, ito yung tipo ng tao na mabilis mawalan ng kontrol. Mabilis din magbago ang isip. Mabilis sumabog. Kaya, kailangan mo rin magpasya dito, ikaw ang maging klaro. Kung pagpapatuloy mo ba ang pakikisama dito or tutuldukan mo na ba? Reflection. So, kailangan mong mag-reflect. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa taong ito? Gusto mo pa ba siya makasama sa susunod na linggo, buwan, taon? Yan ang sinasabi sa inyo. At saka, meron pa ako isa na ang bilis ng takbo ng utak ko. Ang isa pang hadlang sa inyo or challenges nyo, Sagittarius, kasi nga low standard nyo pagdating sa potential relationship, Kaya, makakabuting magkaroon ka ng tamang pag-judge sa person mo. At maging reasonable ka talaga dito dapat, Sagittarius, Yung pagiging dishonest at masasabi kong lack of discipline. Maaring ikaw lang Sagittarius o yung person mo or pareho kayo na gumagawa ng mga challenges, na mga hadlang sa inyong samahan, okay, sa inyong connection. Na which is eto ang nagiging sanhi ng inyong conflict. At sinasabi sa inyo ng baraha, yung person mo, huwag mong hanapin sa kanya yung ito rin ang validation ko dito is father figure or mukha siyang mama, mukhang lolo, mukhang ermitanyo. Pero nakakita ko dito father figure or siguro yung iba sa inyo mother figure. Basta parang ganun ang dating, or ewan ko, ano bang So, huwag mong hanapin sa kanya. Yung iba, maaring masasabi ko na baka ikaw yung Sagittarius na meron ka talagang expectation dito sa person mo. Or baka mataas kaya, ano ba masasabi ko? Meron kang ugali
meron kang ugali dito, pero itong person mo naiirita sa'yo eh. Maaaring dahil sa, yun nga, kabuhayan, sa pera, or yung mismong lifestyle. Dahil siguro ikaw or pwede rin vice versa, no? Ikaw Sagittarius o yung person mo, na meron kayong ugali na kinukumpara nyo yung inyong relasyon sa mga friend nyo, sa mga kapitbahay nyo, bakit sila ganito, ganyan. Sila kumikita sa YouTube, ganyan, nag-aano sila, nagre-reel. Tapos kayo, may mga ganun kasigurong comparison ginagawa mo. Kaya, it's either na ikaw Sagittarius ang ginagawa ng ganito ng person mo, or ikaw ang gumagawa sa person mo. Kaya, bottom line, nasasaktan, natatamaan ng ego ngayon dito. Okay? So, yung mga ganyang pag-uugali nyo, yan ang masasabi kong challenge nyo na dapat yung baguhin, yan ang humahad lang sa inyong samahan, sa inyong relasyon. Kaya, ano ba ang kalalabasan ng inyong relasyon ngayon dito? Alamin natin. Lumabas. The wonder of colors. The wonder of colors. Time to heal. Time to heal. Wheels of light. Ayan. So, ang kalalabasan nyo ngayon dito sa inyong samahan, inyong relasyon. Masasabi ko talaga sa inyo na Sagittarius, maaaring ikaw o yung person mo, mapagkwenta, walang pasensya, walang pakialam sa feelings mo, o ikaw wala kang pakialam sa feelings niya. Basta gusto mo kung ano man yung gusto mo sabihin, bla 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 bla, sasabihin mo kung ano yung lumabas. Maaaring ganun din siya, or pareho kayo, nagbabanggaan kayo yung iba sa inyo, Pero yung iba naman sa inyo kasi nakakita ko, itong person mo naghahanap siya ng fairness. At saka kung ano man yung, tinan mo, may uling na yung mga kamay niya dito, maitim na. And then dito, nag-aabot siya. So, gusto niya mag-reach out. Gusto niya na patas. At alert din siya, sa mga bagay na nais mo, sinasabi mo, or kung ano ba ang gusto mo, ano ba ang hanap mo. Alert siya, aware. Pero, hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo ay ibibigay niya, or hindi lahat ng gusto mo maibibigay niya. Kasi curious siya kung ano ang mga hinihingi mo, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganon, bil mo ako nito, bil mo ako noon, gawa tayo ng ganito, gawa tayo noon. At kung saan mo ginagamit yung mga, kung ano man ang meron, or may pera man, or kung kanino mo pinagsasabi yung inyong samahan, kung ano, sari-sari. So, ang mangyayari ngayon dito, ang bottom line ng inyong samahan, kulang kayo sa pagtitiwala sa isa't isa. Kaya sinasabi dito ng baraha, time to heal. Meron kayong mga sama ng loob na hindi nyo talaga, kasi dinadaan nyo sa galit. Maaring yung iba sa inyong Sagittarius, nagger kayo, or itong person mo ang nagger. Depende kung anong gender ang meron kayo, kayo nang bahalang mag-adjust. Pero, kailangan dito kasi, itong magiging outcome nyo dito, So, kulang kayo sa pagtitiwala, kulang kayo sa pagkikare sa isa't isa, which is tunay naman kayong merong pagmamahalan sa isa't isa, Malamang na kayong dalawa, masasabi kong pareho kayong takot umamin sa inyong mga kasalanan, sa katotohanan. Ego ang gumagana dito, Kung ano ba ang gusto mong samahan, kailangan kasi mabalance nyo ang inyong samahan, Dahil dito meron tayong balance to wheels of light. Okay? So, kung ano ang gusto mo, gusto niya, gusto niyo yung dalawa, or kung anong motibo nyo sa isa't isa, ano ba ang inyong goal, dream sa inyong relasyon, sa inyong buhay, dapat maging klaro kayo. Kasi itong gusto ng person mo, maging fair kayo Kung magtutulungan, then magtulungan. Kung black, black. Kung white, white. Ganun ang gusto niya. Kaya, alam mo, tingin ko dito, Sagittarius, tingin ko sa inyo, ng person mo, isa sa inyo talaga ay emotional. At ang isa ay intellectual. Kaya, yung isa, nagiging manipulative.
Kaya kung gusto ng isa na ganito ganyan, may kapalit yun. Dahil yung isa, alam niya na hindi natutugunan ang emosyonal niyang pangangailangan. Ano? Kaya ang kalalabasan. Kalalabasan? Ang outcome. Ang outcome nyo, kulang kayo sa pagkakaunawaan. Nagkakaroon kayo ng misunderstanding, miscommunication, dito nga. So, maaring maging mas malaking magkasalungat kung hindi nyo talagang pangangalagaan, pangangasiwaan yung inyong samahan, hindi kayo magiging maayos, kung ipagpapatuloy nyo ang sarili nyong miscommunication, kung meron mang misunderstanding, hahayaan nyo, mas lalong lalala ang inyong samahan. So, ang masasabi ko lang dito, i-balance nyo. Okay? Balance is the key. And kung meron man kayong samahan ng loob, kasi nga yung iba sa inyo emosyonal, panahon na para i-heal nyo yan. Tapos na yun. Kahapon yun, dati yun, nung isang buwan yun, last year yun. It's time to heal. Then, another page ng inyong journey. Kaya, sinasabi ng baraha dito, Sagittarius, kung ayaw mo na dito sa person mo, kung ikaw mismo ang nakakaramdam na ganun, or malamang itong person mo, meron din ganun siyang feelings, Pero ikaw ang Sagittarius na nakakapanood nito. Baka yung iba sa inyo, pareho kayong Sagittarius, So, kailangan maging black and white ka. Kung black, kung white, white. Kung ayaw mo na, then let go. Kung gusto mo, then kailangan mo mag-effort. Diba? Yun lang yun. Okay, Sagittarius. So, yan lang masasabi ko sa validation ko sa mga barahang ito. Hanggang dito na lang ha, Sagittarius. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. At salamat din sa like, share, comment. At sa mga cross-watchers, salamat at naligaw kayo. Sa mga bago ko pong subscriber, ganito po ang aking reading. At saka hindi po ako everyday na nag-upload. Kaya mag-subscribe na po kayo. And then pakicheck nyo na lang po yung aking YouTube community. Dahil nakapost po doon yung aking date ng upload ng video. And pag-upload po, bawa let's say, August 7, August 14, mga ganyan. Basta yung date ng upload ko is pumatak ng weekdays. Ang upload time ko po is 6 ng, masasabi ko Japan time, 6 ng gabi. Okay? Kaya depende po kung nasa ang bansa po kayo. Dahil ang sa Pilipinas at Japan, 1 hour lang naman po ang diferensya. Ang Japan ang 1 hour ahead. And sa Hong Kong din, 1 hour din, di ba? So, ganun po, 6 po ng hapon ako nag-upload pag weekdays. Pero pag pumatak naman ng Saturday, Sunday at red calendar, public holiday dito sa Japan, ina-upload ko po siya ng alas 9 ng umaga. Okay? So, Sagittarius, hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!